Tawagin niyo na lang akong NZ, 30 years old from Manila. Pero ang gusto kong i-share na true story ko ay noong 13 years old ako at hanggang ngayon ay hindi ko ito makalimutan. Nangyari po ito nung pumunta kami sa Quezon Province ng aking mga lolo at lola sa father's side. May gaganapin kasing piyesta doon at reunion na din ng family namin doon sa lugar nila, doon sa loobang bayan ng Quezon. Halos 5 kilometro pag galing sa main road. Anyway, dito po nag-start yun. Umpisa na ng piyesta kinabukasan. Umuna kaming pumunta doon sa bahay ng tatay ng lolo ko. In short, apo ako sa tuhod. So dumating na kami doon bandang hapon at halos kalahating araw na paglalakad. Enjoy naman kahit nakakapagod. Yung ibang kamag-anak namin di nagpunta doon. Bukas pa raw sila darating. Bali siguro konti pa lang kami nauna. Sa part ng family namin, 4 pa lang kami. Lolo ko, lola ko, pinsan ko at ako. Dumilim na, mga 7 PM siguro yun. Wala na masyadong tao sa labas. Since nasa paligid namin yung mga punong tanim ng mga lolo at lola ko sa tuhod, kaya hindi masyadong tanaw yung kapitbahay pag madilim na. Ang itsura ng bahay ng ninuno namin ay isang malaking bahay na kahoy, may isang maliit na kwarto sa taas at isang malaking space na parang sala at napapalibutan ng mga lumang litrato ng iba pa naming mga ninuno. Nasa baba yung kusina at yung mga divided na kwarto ng ibang kamag-anak namin na tumira doon. Mula nang mamatay yung lolo at lola ko sa tuhod ay ginawang bodega na lang ng gamit nila yung maliit na kwarto sa taas. Nung time na matutulog na kami, siguro 9 PM pa lang nun, nakalatag na ang ibang kamag-anak namin sa second floor. Bali ang itsura namin matulog pinagdikit-dikit na banig. Yung mga magkaatabi na banig yung sa akin, lolo at lola ko at saka dun sa isa kong pinsan. Kanya-kanya ng pwesto sa pagtulog ang lahat. Bali sa may ulunan namin maluwag na space na pwedeng lakaran pag may aalis. May bukas na part ng ilaw sa second floor para hindi masyadong madilim. Sarado na rin yung slide ng makalumang bintana. So nagkanya-kanya na kami ng tulog. Di ko na nabanaag kung anong oras na yon at nalimpungatan ako. Wala sa tabi yung lolo at lola ko. Yung pinsan ko na lang yung nakikita ko sa may kanan ko. Sa kaliwa ko yung ibang mga kamag-anak namin na mahimbing na ang tulog. So pinikit ko na lang yung mga mata ko para bumalik sa pagtulog. Nang may naramdaman akong may naglalakad sa may ulunan ko. Expected ko na baka may umihilang. Kaso, napansin ko na hindi tumitigil yung paglakad sa may ulunan ko. Bumangon ako sa banig ng paupo at sumilip sa palibot. Nakita ko naman na tulog ang lahat, kaya bumalik na lang ako sa pagtulog. Wala naman akong takot na naramdaman noon kasi parang normal lang ang lahat o baka may naglalaro lang na pinsan ko. Wala pa sigurong 1 minuto yon, andoon na naman sa ulo ko yung naglalakad. Medyo nakaramdam na ako ng kakaiba. Pilit kong binilisan yung pagbangon para mahuli ko kung sino yon, pero wala namang tao. Naisip ko yung naglalakad sa ulo ko kanina. Siguro nasa 1 to 2 feet ang layo niya mula sa ulo ko. So pag binilisan ko yung bangon, tiyak mahuhuli ko siya. Pero wala pa rin. Kita ko natulog pa rin yung mga kamag-anak ko sa paligid. Siguro nasa 20 plus kami na nandoon sa loob kasi sobrang haba ng bahay. At ako lang yung gising ngayon nung time na yon. Itinulog ko na lang ulit yon. Hanggang sa ganun pa rin. Wala pang 1 minuto. Ando na naman siya. Nararamdaman ko na parang mas malapit na yung paglalakad niya sa ulunan ko. Doon ko napansin na yung naglalakad na yon parang nakasapatos na may takong kasi iba yung tunog ng lakad niya. Kahoy din kasi yung sahig ng bahay kaya't mas madaling marinig. Doon na ako kinilabutan if ano yun. So ang ginawa ko, nagtalokbo na lang ako ng kumot. Nung time na yon,
Medyo may katangkaran ako, so bitin yung kumot sa may paa ko. Nang biglang may naramdaman akong malamig na dumaan sa paa ko. Ang pagkakaalam ko, walang hangin doon sa taas kasi sarado na yung mga bintana. Malamig ang gabi pero hindi naman mahangin kasi. Doon na ako kinabahan. Kasabay pa nung malamig na naramdaman ko sa paanan ay yung tuloy-tuloy na lakad sa may ulunan ko. Hindi na po ako makatulog noon dahil sa takot. Ang ginawa ko ay nilakasan ko na lang ang loob ko. Ginising ko yung pinsan ko sa tabi na tulog mantika. Ang sabi ko sa kanya, yung ibang mga pinsan namin ay naglalaro na sa labas at hinihintay na kami. So kahit antok na antok yung pinsan ko, sumama siya. Pero plano ko talagang magpasama lumabas o bumaba ng bahay. Tapos, paglabas namin ng pinto, masasalubong mo agad yung hagdan. Andoon yung ibang mga kamag-anak namin na matatanda na nasa may babang parte ng hagdan at nagkukwentuhan. Nagulat sila kung bakit ang aga naming nagising. Ang ginawa ko, umupo kami doon at nakisama sa kanila. Nagalit pa nga yung pinsan ko kasi wala naman pala yung iba naming mga pinsan sa labas. So umakyat na lang siya ulit at bumalik sa pagtulog. Doon ko napansin na 4:00 pa lang ng madaling araw. Yung matatanda kasi sa probinsya, maagang nagigising. Nagtaka yung lola ko kung bakit ang aga ko raw magising. Doon ko kunento yung nangyari sa akin. Hanggang sa mag-umaga na, naikwento din nila sa iba yung naramdaman ko. Pagkatapos nun ay nagkwento yung lolo ko at sinabing ito kasi yung unang reunion naming lahat na magkakasama matapos ng matagal na panahon. Siguro raw ay natutuwa yung lolo namin sa tuhod na nandito kaming lahat. Nakita ro niya siguro na maraming tao sa bahay niya, so sinilip niya kami isa-isa. Ang kaso, kaya raw siguro siya pabalik-balik sa may ulunan ko ay kasi paboritong apo ng lolo sa tuhod ko daw si Daddy. Kaya siguro tuwang-tuwa yung kaluluwa ng matanda nang makita ako. Since noon, every time na makakapasyal kami doon sa lugar sa probinsya ng lolo ko at makita nila ako, pabiro nilang sinasabi na doon daw ulit ako matulog sa bahay na yon. Naikwento at kumalat na rin kasi yung karanasan ko sa ibang mga kamag-anak namin. Pero may isang pangyayari na hindi ko naikwento sa kanila. Nung mga oras kasi na parang may malamig sa may paa ko na dumaan at habang may presensyang palakad-lakad sa may ulunan ko, may mahinang boses na bumulong sa akin na, "Sumama ka na sa akin." At hindi ko alam kung boses yon ng lolo ko sa tuhod. Kwento ito ng best friend ko na si Basti. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang call center at ako naman ay empleyado sa gobyerno. Naging libangan ko na tuwing break time ay nakikinig sa mga katatakutan sa YouTube. At minsan ngang wala akong magawa ay naisipan kong ipadala itong karanasan ng kaibigan ko. Bata pa lang daw si Basti ay nakakakita na siya ng mga multo. Nasa college na kami noon nang paniwalaan ko siya. Akala ko kasi ay nagbibiro lang siya nung mga bata pa kami. Totoo pala yung mga nakikita niya. Nag-vigil kami noon nang mamatay yung lola niya. Graduating na kami sa college. Kakarating lang namin noon ng 2 pa naming kaibigan. Nakaabang na siya sa amin. Alam niyo ba kung ano yung sinabi ng ogag nang papasok na kami sa bahay nila? Masaya daw yung lola niya na nakadalaw kami, lalo na raw ako. Paborito siyang apo ng lola niya at saksi ako doon. Sa tuwing nandun kami ay pinagluluto siya nito ng paborito niyang banana Q. Kaya grabe ang iyak ni Basti nang ilibing ang lola niya noon. At simula nga noon ay naging matamlay na siya. Nang magkaroon kami ng field trip ay naitulog siya sa amin. Magkatabi kami noon sa higaan at nauna siyang makatulog kaysa sa akin.
Maya-maya ay napansin kong napapadaing siya. Nakapikit ang mga mata niya, kaya alam kong tulog siya noon. Maya-maya ay nagsalita na siya. Ang narinig ko ay paulit-ulit kang sinasabing, "Huwag lola, huwag lola." Tapos bigla na siyang nagising noon. Tinanong ko siya kung anong napanaginipan niya. Ang natatandaan daw niya ay kasama niya ang lola niya. Tapos lumingon daw ito sa kanya, pero iba na ang itsura. Hindi ko na matandaan ang eksaktong kwento, basta nakakatakot daw ang itsura ng lola niya nang humarap sa kanya. Wala siyang kibunon nung nasa bus na kami, hanggang sa maarating kami noon sa una naming destinasyon. Tahimik lang si Basti. Halos ayaw pa niyang sumama noon sa loob ng museum. Kita kong parang takot siya. Binulong niya sa akin na sinusundan daw siya ng lola niya at nakaabang daw ito sa pinto ng museum. Kung di ko lang kaibigan noon si Basti, ay mapagkakamalan ko talaga siyang may tiniling sa utak. Napahigpit ang hawak niya noon sa braso ko nang papasok na kami. Nanlilisik daw kasi ang mga mata ng lola niya habang nakatingin sa kanya. Sinabi ko na baka hindi lola niya yung nakikita niya. Pero ganoon daw kasi ang suot ng lola niya bago ito mamatay, pati yung korte ng katawan nito. Hindi niya raw kasi maaninag ang muka. Sinabihan ko na lang siya na wag na lang niyang pansinin. Iniiwasan naman daw niya. Kaso bigla na lang daw itong lilitaw sa harapan niya. Kaya palagi daw siyang nagugulat nun. Kami lang namang mga kaibigan niya ang nakakapansin nun dahil alam namin na bukas ang third eye niya. Naisip ko noon na di ba dapat payapa na ang lola niya? Pero bakit panay ang pagpapakita nito sa kanya? At ayon pa nga dito ay para itong galit. Kahit na hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito. Basta may ganun daw siyang paeramdam. Pag bigla daw kasi itong lumilitaw ay nakikita niya ang mga mata nito. Nanlilisik daw ang mga yon. Tinanong ko siya kung may ginawa ba siya na pwedeng ikagalit ng lola niya. Paborito kasi siyang apo nito. Habang naaburol daw noon ang lola niya, pumasok siya sa kwarto nito. Nagsindi ng kandila at imbis na ipagdasal daw niya na matahimik ang kaluluwa nito, parang tinawag pa raw niya yon at pinakiusapang magpakita sa kanya. Hindi raw niya kasi matanggap na wala na ito. Yung lola niya kasi ang nag-alaga sa kanya nung bata pa siya dahil parehong may trabaho ang mga magulang niya. Pagkatapos daw niyang paulit-ulit na hilingin na huwag siyang iwan ito, na manatili itong nakabantay sa kanya, ay hinipan daw niya yung kandila na para bang birthday wish. Simula nga raw noon ay madalas nang nagpaparamdam ang lola niya at nagpapakita pa. Pero iba na raw ito sa mabait na lola niya. Nananaginip siya ng masama tungkol dito at madalas makakaramdam siya ng panghihina. Nakwento ko yun kina mama. Dapat daw ay ipagdasal ulit ni Basti ang lola niya na ipagnisa ang kaluluwa nito. Mag-ali ng dasal ang mga kamag-anak para paawalan ito at magkaroon ng katahimikan. Suwestyon ko yun kay Basti. Ginawa naman niya yun at ng pamilya niya. Pagkatapos nun ay natigil na rin ang masasamang panaginip. Hindi na rin nagpapakita o nagpaparamdam sa kanya yung lola niya. Hanggang sa lumipas ang mga taon ay napag-uusapan pa rin namin ni Basti yung nakakatakot na karanasan niya at naisip din namin na baka hindi talaga yun yung lola niya. Dahil kung lola niya yun, dapat ay magaan sa pakiramdam at hindi mabigat. Siguro ay itim na elemento o ligaw yun na kaluluwa. Magandang araw sa inyong lahat. May gusto lang akong ibahaging kwento sa inyong channel. Karanasan ito ng lolo ko nung nabubuhay pa siya. Tawagin na lang po natin siyang Lolo Bianito, taga Visayas. Nasa high school pa lang noon si mama nang mangyari ito at siya ang nagkwento nitong karanasan sa akin. 5 silang magkaapatid at si mama ang panganay. Siya na rin yung parang tumayong nanay sa mga kapatid niya. Dahil nagtatrabaho ang nanay nila sa abilapang bayan
at madalas itong wala. Ang tatay naman nila na si Lolo Bianito ay may maliit na sakahan na pinagtutulungan nilang magkakaibigan. May matalik na kaibigan si Lolo na pangalanan na lang nating Lolo Mario. Simula pa lang pagkabata ay matalik na silang magkaibigan. Kaya hanggang sa magkaroon na sila ng kanya-kanyang pamilya ay magkasama pa rin sila sa kabuhayan. Pero nang mamatayan daw ng anak itong si Lolo Mario ay masyado itong naapektuhan. Umuwi daw ito sa probinsya ng mga magulang nito sa Mindanao. Matapos yun ay wala silang naging balita na kay Lolo Mario. Kahit ang asawa nitong naiwan at isang anak ay wala ring naging balita sa kanya. Pero isang araw daw ay bigla na lang nagpakita sa kanila si Lolo Mario. May napansin daw ditong kakaiba si Lolo Bianito at kahit na ang mag-ina ni Lolo Mario. Hindi na raw ito tulad ng dati na masiyahin. Madalas pa daw ay matalim ito kung maatitig. Parang ilag na daw ito sa maraming tao at palagi daw itong pailalim kung tumingin. Si Lolo lang daw ang kinakausap nito. Minsan daw ay nagkwento itong asawa niya kina Lolo. Madalas daw siyang nagigising na wala sa higaan si Lolo Mario at madaling araw na daw ito kung bumalik sa higaan nila. Ilang araw na daw na ganoon kaya nag-alala na daw sila na baka may kakaiba nang nangyayari kay Lolo Mario. Minsan ay niyaya si Lolo Bianito ni Lolo Mario na uminom sa bahay nila. Nagluto daw ito ng adobong manok sa gata, kaya naman ay masarap ang magiging pulutan noon ni na Lolo. Kwento raw ng asawa ni Lolo Mario, maaga pa lang daw ay nagkakati na ito ng manok para maging pulutan nga nila. Pero napansin nilang habang umiinom ang dalawa ay di gaanong ginagalaw ni Lolo Mario ang pulutan nito. Matagal din bago nito inumin ang tuba na para sa kanya ayun daw ang madalas silang inumin noon. Medyo lasing na nang nakauwi si Lolo Bianito sa bahay nila noon kaya inalaya na lang daw siya ni na mama. Nakatulog na daw noon si Lolo hanggang umaga. Kinabukasan daw ay nagulat si na mama nang makita si Lolo sa kusina na iniinom ang isang pitsil ng tubig. Yung para bang uhaw na uhaw daw kahit hindi pa naman kainitan. Nang maibaba daw nito ang pitsil, lalong nasindak si na mama sa itsura ni Lolo. Naglalaway daw ito at namumula pa ang mga mata na para bang may sore eyes. Medyo natakot noon si na mama kay Lolo. Matalim din daw kasi ang titig nito sa kanila na parang gusto silang lapain. Pero narinig na lang daw nilang parang nanggagalit ito saglit at nagmamadaling umalis. Hindi raw umuwi si Lolo noon hanggang maggabi. Kinabukasan naman daw ay nahanap nila ito. Halos mahilo nga sila sa kakahanap kay Lolo nang makita nilang nakabulagta ito sa tabi ng pilapil sa palayan nila. Halos hindi daw ito makita dahil sa mga nagtataasang palay. Punit-punit daw ang damit ni Lolo at may mga kalmot sa braso at tiyan. Nawalan ito ng malay sa di malamang dahilan. Umuwi noon si Lola dala ang kaibigan nitong marunong manggamot. Nang makita daw niya ang mga kalmot ni Lolo ay sinabi nitong hindi daw mabangis sa hayop ang may gawa nun. Tinanong nito kung paanong napunta sa ganoong sitwasyon si Lolo. Sinabi naman ni na mama yung nakita nila kay Lolo. Uhaw na uhaw yung paglalaway nito, pamumula ng mga mata at panlilisik ng paningin. Kinapa daw ng manggagamot ng dalawang daliri nito ang tiyan ni Lolo. At maya-maya ay dininanan nito sa may bandang sikmura. Napamulagat daw ito ng mga mata at sinabihan sina Lola na kailangang mailabas lahat ni Lolo ang kinain nito. Kung hindi ay mahahawaan ito. Akala pa ni na mama ay mahahawaan ito ng malubhang sakit. Pero ang sabi ng manggagamot ay nayanggaw daw si Lolo. Malakas ang itinanim sa kanya. Kung hindi daw yun mapapalabas ay maaaring anumang oras ay atakihin si Lolo ng pagkaaswang. Mga ilang oras din bago magising si Lolo. Takang-taka daw ito nang makita si na mama na nakapaikot sa higaan niya. Sinabi sa kanya ng manggagamot ang nangyari at ang posible pang mangyari sa oras na atakihin na naman siya. Doon na naunawaan ni Lolo ang nangyayari sa kanya. Yung naramdaman niya nang magising siya at yung mga kalmot
nakagagawan din niya. Pilit daw kasi niyang nilalabanan ng sarili. Sa kasamaang palad ay hindi nailuwa ni Lolo ang dapat luwa. Awang-awa daw noon sina Mama kay Lolo dahil kinulong nito ang sarili sa kwarto para hindi lang daw maapambiktima. Grabe raw ang ipinayat noon ni Lolo dahil hindi tinanggap ng katawan niya ang normal na pagkain. Sinusuka daw nito. Hanggang sa huli ay nilabanan niya ang sakit na hinawa sa kanya ng matalik niyang kaibigan. Pero tuluyang bumigay ang katawan ni Lolo Bianito at na maalam na. Pasalamat na lang sina Mama na walang nahawaan sa kanila. Yung tinuring nitong kaibigan na si Lolo Mario ay hindi na raw nila muling nakita pa matapos itong makainuman si Lolo. Sa isip noon nila Mama ay sinadya nitong hawaan si Lolo para hindi ito nag-iisa. Kaso lang ay hindi yun matanggap ni Lolo kaya tiniis niya kahit mahirap na hindi siya maapambiktima. Yung nakakatakot daw noon ay yung atungal ni Lolo sa gabi kapag inaatake ito. Nakakaawa na nakakapangilabot. Mas dumami pa nga raw ang kalmot at sugat ni Lolo sa katawan. Hanggang nga sa tuluyan itong manghina at bawian ng buhay. Nakakalungkot lang na bata pa lang sina Mama nang mawala si Lolo at hindi man lang niya naabutan ang mga apo niya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Salamat sa pagbabasa. Hello sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Tina, 28 years old, taga Caloocan. Madalas namin noon kulitin ang mga parents namin na magbakasyon kami sa Leyte, sa probinsya ni Nanay. Nakakamiss din kasi ang bahay doon ni na Lola. Namimiss ko na rin yung mga pinsan ko at dating mga kakilala at kalaro. Doon po kasi ako lumaki hanggang grade 4, kaya marami akong naging kaibigan doon noong bata pa. Nasa college na talaga ako noon nang payagan kami ng mga magulang namin na umuwi ng probinsya. Dalawa lang kaming bumiyahe noon ng kapatid ko. Sobrang excited kami. Binilinan kami ni na Mama na huwag gumala sa gabi dun sa lugar nila. Hindi pa daw kasi kami sanay sa lugar na yon at baka mapahamak pa. Sobrang saya noon ang lola na 78 years old noong mga panahon na yon. Malakas pa rin ito at nasasamahan pa nga kaming mamasyal. Pinakilala niya kami sa ilang kapitbahay at kamag-anak. Mabuti na raw na maraming nakakaalam na apo niya kami para wala daw magtangkang gumawa ng masama sa amin. Pero isang araw noon, habang namamasyal kami sa maliit na plazang naroon, may bigla ba namang humawak sa braso ng kapatid ko. Isang matandang babae, nangihingi ng pagkain. Hindi naman namin siya nabigyan agad noon dahil pinagmamadali na kami ng mga pinsan namin, kaya sumunod ito sa amin. Hanggang sa maarating kami ng plaza, andoon pa rin siya kahit na lumalayo na kami. Kaya naman sinabihan siya ng pinsan ko noon na wala kaming pera at lubayan niya kami. Magbibigay na sana kami noon ng kapatid ko pero pinigilan kami ng pinsan ko. Madalas daw kasi talaga yung nanghihingi. Pero may pambili naman daw ito ng sigarilyo kapag binibigyan ng pera. Sa susunod daw ay wag na naming pansinin. Nagulat na lang kami noon nang sigawan kami nito ng madamot at mga pangit. Panay pa ang mura nito sa amin at sinabi nitong pagtutubuan daw ng katikate ang mukha ng pinsan namin, sabay ngumisi. Asar na asar noon ang pinsan namin na nagtaboy sa kanya. Nang dumating na kami, ay biglang dumaing yung pinsan namin na yon na sobrang sakit daw ng tiyan niya. Nangangati din ang buo niyang muka. Nang maarating kami sa bahay ay nagsusuka na siya. Sobrang hilab daw ng tiyan niya at parang daw may mga gumagapang na insekto sa mukha niya. Kamot siya ng kamot nun sa muka kahit wala naman kaming nakikitang insekto. Hanggang nga sa magkasugat-sugat na yung mukha niya. Hindi rin daw mawala-wala yung pananakit at hilab ng tiyan niya nun. Kaya nagpatawag na si Lola nun ng manggagamot. Hindi pala gaanong uso nun ang magpa-ospital dun sa lugar ni Lola. Dr. Quack ang uso dun. Na sa pagkamangha naming magkapatid
ay natanggal niya ang pananakit ng tiyan ng pinsan namin. Pero yung pangangati sa muka ang hindi niya magamot dahil ang pinsan lang naman namin ang nakakaramdam nun. At wala naman kaming nakikitang mga insektong gumagapang tulad ng sinasabi niya. Yung mga sugat lang sa pagkamot niya ang nakikita namin. Kaya naman tinawasan rin siya nung manggagamot. Doon namin nalaman na kinukulam na pala ang pinsan namin. May ginawa noon ang manggagamot pero hindi na namin naintindihan pa. Basta may pinahid siya noon sa mukha ng pinsan namin at para itong dinasalan. Akala namin ay doon na matatapos ang gamutan. Pero ang sabi ng matanda ay kailangan niya pa munang kontrahin ang ginagawa ng mangkukulam sa pinsan namin. Saka lang daw tuluyang mawawala ang pangangati nito sa muka. Mukhang galit na galit daw ang may gawa noon sa pinsan namin. Nagsisi naman ako noon kung bakit hindi namin nabigyan ng kahit magkano yung lola na sumunod sa amin. Nainsulto din yata yon sa ginawa ng pinsan ko. Pero hindi pa rin yun rason para manakit ng kapwa. Awang-awa kami sa pinsan namin dahil madalas pa itong umiyak sa gabi. Sobrang kati daw kasi ng mukha niya. Tapos may nakikita pa raw siyang nakatayong tao sa labas ng bintana. Halos 2 linggo rin yung paghihirap niya bago siya tuluyang gumaling. Kwento niya sa amin noon, sobrang nakakatakot daw ang itsura ng nilalang na nagpapakita sa kanya sa may bintana. Nanlilisik daw ang mga mata noon pero naangisi sa kanya ng nakakaloko. Minsan pa raw, pagmulat niya ay nandoon na mismo sa harap niya yung muka ng matanda. Kaya bigla na lang siya nung parang nagwala sa higaan. Pero hindi daw siya maagalaw dahil nakaharang yung lola na yon. Takot na takot daw siya noon pero hindi niya mailabas at natulala lang siya. Bago siya noon gumaling ay nakabalik na kami sa Caloocan. Natakot kasi noon ang aming lola na baka pati kami ay idamay ng matandang mangkukulam. Hindi na rin daw nila nakita pa yung matanda dun sa plaza. Mabuti na lang din para di na siya maapamperwisyo at maapambiktima pa. Magandang araw po. Ako si Joshua, taga Pampanga. May gusto lang akong i-share na kwento sa inyo. Tungkol ito sa pinamanang kwintas ni Lolo kay Papa bago ito namayapa. Sabi ni Lola, buhat daw ng isotyo ni Lolo ay bihira daw itong magkasakit. At kahit madalas at marami daw itong kung ano-anong iniinom na alak nun ay hindi raw ito malasing-lasing. Minsan, habang nangangahoy daw si Lolo ng madaling araw, may nakasalubong daw siyang isang babae na may mahabang buhok at nakalutang pa raw sa lupa ang mga paa nito. Sa pagtataka daw ni Lolo, nang tumapat ito sa kanya, ay tuloy-tuloy lang daw siya nitong nilagpasan. Parang hindi raw siya nito nakita. Pero sa totoo lang daw ay natigilan si Lolo noon sa paglalakad dahil sa takot nang makita niya ang anyo ng babae. Sobrang gulo daw kasi ng mahaba nitong buhok. Namumula daw ang mga mata nito at parang may itim na ugat na gumagapang sa muka. Tumutulo din daw ang malapot itong laway sa bibig. Mahaba at matalas din daw ang mga kuko. Kaya nanginginig daw noon si Lolo sa tabi habang pinagmamasdan ng babae na papalapit sa kanya. Buti na lang daw at parang hindi siya nito nakita. Kaya pagkalampas daw noon ay kumaripas ang takbo si Lolo pabalik. Hinapuan lang daw ng malalang sakit si Lolo nang hubarin niya ang kwintas. Doon na nga raw naglabasan ang mga sakit niya. Napulot daw pala niya sa bundok yung kwintas na yon. Hinubad daw niya yon nang sunod-sunod na siyang makakita ng mga kababalaghan. Yung hindi daw niya nakikita dati ay madalas na niyang makita at hindi raw niya yon kinaya. Para daw siyang mababaliw. Kaya nang malapit na itong mamaalam ay sinuot nito ang kwintas kay Papa. 8 taon pa lang daw noon si Papa dahil siya ang bunso sa kanilang 8 magkakapatid. 2 lang silang lalaki at ang kuya niya ay tumira noon sa tiyahin nila. Malaki daw ang pagsisisi ni Lolo noon dahil sa paghubad niya ng kwintas. Hindi na raw niya makikitang lumaki pa si Papa
kaya habilin niyang huwag-hubarin ni Papa yung kwintas. Hanggang sa magbinata si Papa ay suot daw niya yon. Para daw siyang nagkaroon o masasabing nagbukas ang kanyang third eye. Marami siyang naging karanasan tungkol sa mga multo at ibang elemento at nilalang. Ang ikukwento ko ay yung karanasan daw niya sa isang demonyo. Nasa third year high school daw siya noon nang magsimulang magkaroon ng pagsanib sa paaralan nila. Nagyari daw yon sa katabing silid-aralan. Ang akala daw nila nung una ay may sakit lang na epilepsy. Pero nang ilang estudyante na raw ang nagkikikisay ay nataranta na raw ang mga guro. Pandaan daw noon si Papa sa silid na yon na pinagkaaguluhan ng mga estudyante. Ayaw daw sana niyang lumingon doon pero hindi niya natiis. Doon daw, nakita niya ang isang itim na nilalang. Nakaharap daw ito sa may batang sinasaniban. Meron daw yung sungay at may itim ang mga mata. Yung tipong wala na talagang puting makikita dito. Yung katawan daw nito ay itim na parang transparent lang. Ulo lang nito ang malinaw niyang nakikita at ang katawan na parang anino. Bigla daw itong lumingon sa kanya, kaya bigla siyang napahawak sa kwintas. Akala niya ay may gagawin ito sa kanya, pero paglingon niya ay wala na daw dun yun. Madalas daw niyang nakikita yun sa tuwing may estudyanteng sinasaniban, at parami nga ng parami yung sinasaniban nun. Hindi raw niya malaman ang gagawin. Ang nakakatakot daw ay kahit sa sarili niyang kwarto ay nakikita na niya ang itim na elemento, pero hindi naman daw siya nito ginagalaw. Andoon lang daw siya at naatayo sa harap niya. Sa tuwing hahawakan niya ang kwintas ay nawawala din daw yon. Wala daw siyang pinagsabihan ng mga nakikita daw niya. Basta nagpalipat lang daw siya ng eskwelahan. Nang mag 4th year na siya ay nabasag daw yung kwintas ni Papa. Kaya nilagay na lang daw niya yon sa pitaka niya. Unti-unti rin daw na parang nagsasara ang third eye niya dahil naging madalang na ang pagpapakita. Hanggang sa tuluyan ngang hindi na siya nakakakita ng mga multo at elemento. Hindi raw niya malaman nun kung regalo o sumpa ba yung pamana sa kanya ni Lolo. Hanggang ngayon ay buhay pa naman si Papa at hindi dinapuan ng mga sakit na tulad na nangyari noon kay Lolo nung hindi na niya suot yung kwintas.